Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Kris Aquino at Margarita Tingting Cuangco sinisingil na ng taong bayan hingil sa ninakaw nilang mga alahas di umano ni Ginang Imelda Marcos. Kris at Tingting Cuangco sinuot pa ang mga alahas ni Ginang Imelda Marcos sa isang high-profile magazine. Pero ngayon ay hindi na niya ito makita sa publiko. Miss Lita Gadi, kayang patunayan ang mga pagnanakaw ng mga Aquino at Cuangco sa Malacanang. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang malaking pasabog na naman ang ginawa ni Miss Rita Gadi matapos niyang sabihin sa kanyang vlog na isa si Margarita Tingting Cuangco na hipag ni Cory Aquino na pumasok sa Malacanang nung umalis na ang mga Marcos para ipatapon ni Cory sa Hawaii. At nang makalabas na si Cory ay may mga daladala na itong mga suitcase. Napabalita pa nga na paulit-ulit nang pinaalahanan ni Ginang Imelda Marcos ang PCGG tungkol sa mga nawawala niyang alahas. Imelda Marcos likes to remind the Sandigan Bayan and the PCGG that during her trial in New York, an official of Cory Aquino's government, Chito Roque, testified that several pieces from her collection were taken from the Marcos bedroom in Malacanang in 1986 and had been missing from the government's inventory ever since. Imelda said on the record that 34 Louis Vuitton suitcases were taken from the palace without proper authorization and inventory by Mrs. Tingting Cuangco, the sister-in-law of Cory and the aunt of Noynoy. These serious charges, which are based on a court testimony of government official, were never investigated. During the People Power Uprising, Imelda said her jewels were removed from Malacanang without any legal warrant. No functioning government was in place when the palace was looted. No independent accounting of the jewelry was made. The Aquino government claimed that auditors were present when the jewels were removed. But we are speaking here for in-between period when things were still in flux. Pieces of Imelda's jewelry were allegedly taken to Hong Kong and reset, with inferior substitutes deposited in the central bank to replace them. The pillage is said to have occurred while the yellow-clad multitudes were out on the street, sowing under the showers of confetti. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Akala nila yung mga alahas ni Imelda ay hindi makikilala ng taong bayan. Sino ngayon ang tunay na magnanakaw at asan at bakit ayaw nang ilabas ng mga yan ang alahas ni Imelda? Nabuking sila ng taong bayan nang makita nilang suot-suot nila ang mga kwintas ni Imelda. Lumabas din ang katotohanan na ginamit lang nila ang taong bayan para sila makapwesto at manakaw nila ang kwintas ni Imelda. Nakakahiya sa buong mundo. Kung sino pa ang nagbibintang ay wagas
sila pa rin pala ang may kagagawan. Sayang nga lang at ang daming napauto kay Cory Aquino. Mabuti na lang hindi kami kasama ng pamilya ko na nagpauto. Grabe, dahil lang sa inggit dinamay ang sambayanang Pilipino. Kahit mapanood mo yung vlog ko, nabas ka ron ng mga taong bayan. Ang suot mong kwintas ni Imelda Marcos. Alam mo ba yan? And how about the paintings? Yung paintings? And also, a lot of things dictated by the Aquino family. A lot of things. Clothes like shoes, perfume, etc. It's all coming from Malacanang Palace. May nagsasabi sa akin, mahal na viewers, ako raw ay Maka Marcos. Ang sabi ko naman, sa edad kong ito, inabutan ko ang buhay ng Marcos. Kaya ikinikwento ko at hindi ko ipinagtatanggol ang pamilya Marcos. Yun lang ang masasabi Ba't ko. mo naman pagtatanggol, di ba? Oo. May natatanggap ba kami sa Marcos? Wala. Hindi ako abogago. Ang sinasabi lang namin dito, kahit wala kaming matanggap, yung maipahayag lang namin at masabi sa inyo, ma-share sa inyo yung aming nalalaman na katotohanan. Oo, So, ako hindi ako abogago. Ngayon, baka kayo abogago. Salamat po. Mabuti pa kayo naging abogago. Kaya marami kayong alam na magnanakot si Marcos, diktador, mamamatay tao, at kung ano-ano pa. At ngayon yung anak naman tatakbong presidente, panay ang awa nyo, panay ang paninira nyo. Ewan ko. So talagang kay Jimmy, no, yung sinasabi ni President Duterte na talagang si President Marcos ay talagang isang magaling na presidente. So kagandahan lang nun tayo, si President Duterte talaga inabot niya rin yung pamamalakad niya. Kayo, check this out. Baka wala sa social media yan na hindi nyo alam na si Fabian Ver Marcos at saka itong si Ninoy magkakaibigan. Ito nyo? Baka hindi nyo alam yan. Aral-aral para matuto mga galunggong, puro kayo yaw-yaw. Bakit ipapapatay ni Marcos si Ninoy? Oo. At ipinatong ang kaso kay Fabian Ver. Mabuti nakabalik dito si Fabian Ver sa Pilipinas at dito sa Pilipinas namatay. Yung taong tapat kay Ferdinand E. Marcos. Nalagpasan niya ang 2 balimbing. At sino yun? Huwag ko nang banggitin. Si Benta Boys. Benta Boys. Si Benta Boys. So yun, no? Pati Roponggi. Kala mo hindi. And really, Fidel Ramos, yung tinutukoy ni Kan Kuya. Hindi ko alam, Benta Boys. Ang Roponggi, pag-aari ng Pilipinas. Petron tayo yung Petron na 90s na benta. No? Roponggi. Ano yung Roppongi? Pag-aari ng Japan. Sa Japan, yes. Pag-aari ng Pilipinas. Dahil yun ang ginamit ng Japan. Dahil medyo kapos na sila sa bala, yun ang pinambayad sa World War II na na-damage na nagawa sa Pilipinas. Pati mga vloggers nadagdagan ng kaalaman. Isipin nyo guys, no? Ang Japan nagbayad sa Pilipinas. Bayad sa Pilipinas. Bayad yun. So sasabihin natin, papakanan natin yung mga ninako. Kaya nung umupo, si Benta Boys, lumipad ng papuntang Japan, ibinenta. Kaya nung natunugan ng Japanese government, bayad ka agad. Bayad ka agad sa mataas na presyo para sa pag-uwi ni Benta Boys, mucho dinero si Benta Boys. So, with regards dyan sa benta-benta na yan, totoo ba yung mga Empire State Building, yung mga buildings daw natin sa New York, meron daw ang Pilipinas? Meron! Oo. Kasi nabanggit sa akin yan, no? Ito naman guys, hindi ko sinasabi na ito ay 100% na totoo. Pero marami ako nakausap, even may yung mga historian na talagang bawat bansa daw ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos, bumili ng mga properties. Exactly correct. Para sa ating mga embahada. Pero parang hindi naman nababalita yung mga properties na yun. Hindi ko alam kung itinatago ba sa atin o baka hindi nabenta yun. na. Siyempre, yung mga upo, mga gahaman, sige na, benta na natin yan. Ito, wala naman silbi yan. Benta. Okay guys, habang nagkikwentuhan tayo, kasi galing naman kami din sa kainan. Ito ngayon, na-store ko lang namin sa Regine. Hindi mo na. You can imagine, walang ginawa itong Benta Boys na ito, benta rito, benta roon. Pero hindi nyo alam, nagpundar ang ating mahal na presidente na Ferdinand E. Marcos upang ang mga embahada na yan maging matiwasay at magandang tirahan ng mga empleyado ng gobyerno. Subalit, anong nangyari? Why don't you try to check it out? So totoo may mga pag-aari tayo. Meron ang dami. Pero yung sinasabi ng katulad niya na tayo,
yung sinasabi niya Singapore na yan, bakit nagtataka ako dyan sa Singapore na yan? Na dati naman, nung ang Pangulong Marcos, hindi tahimik yan. Bakit nung nawala si Pangulong Marcos, sinasabi niya na magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, yung Prime Minister na namatay niya? Okay. Ang Singapore nung araw ay laglag. Ibig sabihin, ang Singapore ay walang perang pondo. So, ginawaan ni Ferdinand E. Marcos, tulungan ng Singapore. That's why yung Prime Minister ng Singapore ay bilib na bilib kay Ferdinand Marcos at inidolize yan. So, in a short time, umunlad ang Singapore. So, what can you say about that? Ewan ko lang. Siguro, marami na nakakaalam dahil meron ng YouTube, meron ng social media, 170 countries who own this country. May utang. Maliit na bansa ang Pilipinas, Pero may utang sila. pero maraki ang utang nila. Lalo na yung mga impaktong puti na balat. Puti ang balat. Wala nang iba yan. Guys, ito. Ang Amerika, worth billion of US dollar. At yun na nga mga kababayan. Grabe, kinikilabutan ako sa mga sinasabi ng Kuya. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.